Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4. Quarter 4, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Una, naipapaliwanag ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Pangalawa, na ipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Unang araw. Tingnan mabuti ang mga larawan. Ano-ano ang inyong nakikita? Ibahagi ito sa klase. At narito naman ang mga gabay na tanong tungkol sa mga larawan. Una, ano ang ipinakikita sa mga larawan na may kaugnay sa ating paksa? Ikalawa, bakit pinaglalaanan ng budget ng pamahalaan ang mga nasabing serbisyo publiko? Pangatlo, ano-ano ang mga pangunahing serbisyo publiko ang dapat paglaanan ng pinakamalaking budget ng pamahalaan? Pangkalahatang serbisyo publiko. Ang pangkalahatang serbisyo publiko ay tumutukoy sa mga serbisyong ibinibigay ng pamahalaan upang matiyak ang maayos, ligtas at epektibong pamamahala sa isang komunidad o bansa. Nahahati ito sa dalawang pangunahing bahagi. Una, kaayusang pampubliko at kaligtasan. Tumutukoy sa mga programa at hakbangin para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad ng publiko. Halimbawa, serbisyo ng pulisya at bumbero, disaster risk reduction and management at mga batas at regulasyon sa pampublikong kaligtasan. Pangalawa ay ang pangkalahatang administrasyon. Saklaw nito ang mga operasyon ng pamahalaan na tumutulong sa maayos na pamamahala ng mga ahensya at institusyon. Mga halimbawa, pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno, pamamahala sa pampublikong yaman at tauhan, at pagpapatupad ng mga patakaran at batas. Dugtungan Challenge. Panuto. Hahatiin ng guro ang klase sa dalawang pangkat. Magpapalitan ang mga players sa pagsusulat ng lyrics ng pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang. Ang pangkat na unang makatapos at walang mali ang siyang panalo. Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, facts or bluff? Panuto, tukuyin kung facts or bluff ang sumusunod na pahayag. Isulat sa Aralpan notebook ang facts kung tama at bluff naman kung mali. Number 1, si Dr. Jose P. Rizal ay kinikilala bilang isa sa pambansang bayani ng Pilipinas ay isinilang sa lungsod ng Calamba. Fact or bluff? Ang sagot ay fact. Number 2, Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas. Fact or bluff? Ang sagot, bluff. Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas.
Number 3, Barong Tagalog sa mga lalaki at Barot Saya ang pambansang kasuotan ng Pilipinas. Fact o bluff? Ang sagot, fact. Number 4, Agila ang kinikilalang pambansang ibon sa ating bansa. Fact o bluff? Ang sagot, fact. Number 5, maliit, maputi at mabango ang gumamela na sumasalamin sa kagandahang loob ng mga Pilipino. Fact o bluff? Ang sagot, bluff. Sampaguita, maliit, maputi at mabango ang sampaguita na sumasalamin sa kagandahang loob ng mga Pilipino. Number 6, ang pambansang awit ng Pilipinas ay Bayang Magiliw. Fact o bluff? Ang sagot, bluff. Lupang Hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay Lupang Hinirang. Number 7, kilala sa pagiging matinik at madalas ay kulay pilak ang tilapia na kinikilala bilang pambansang isda. Fact o bluff? Ang sagot, bluff. Bangus. Kilala sa pagiging matinik at madalas ay kulay pilak ang bangus na kinikilala bilang pambansang isda. Number 8, ang lungsod ng Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Fact o bluff? Ang sagot, fact. Number 9, ang Philippine monkey-eating eagle ay sagisag ng katapangan, lakas at pagiging malaya kaya kinikilala ito bilang pambansang ibon. Fact o bluff? Ang sagot, fact. Number 10, kinikilala ang Pilipinas bilang perlas ng silangan, kaya hindi nakapagtataka na perlas ang ating pambansang hiyas. Fact o bluff? Ang sagot, fact. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Word webbing, panuto, magbigay ng salita na maaari ninyong may ugnay sa pagkakakilanlang Pilipino. Sa iyong palagay, ano ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino? Gawin ito sa iyong notebook. Word puzzle. Panuto, ayusin ng mga mag-aaral ang ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamiting gabay ang deskripsyon sa bawat salita. Una, tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ang sagot, Pilipino. Pangalawa, malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang sagot, maka-Diyos. Pangatlo, pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kapwa. Ang sagot, makatao. Pang-apat, pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Ang sagot, makakalikasan. At panglima, masidhing pagmamahal at katapatan sa bayan. Ang sagot, makabansa. Ang pambansang moto ng Pilipinas ayon sa Republic Act 8491, Section 25 ay maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maka-Diyos, ipinapakita nito ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Paano ito isinasabuhay? Pagdarasal at pagiging mabuti sa kapwa, paggalang sa iba't ibang relihiyon at paniniwala, pagtupat sa mabuting
asal at pagpapahalaga sa katotohanan. Makatao, nangangahulugang ito ng pagmamalasakit at respeto sa kapwa. Paano ito isinasabuhay? Pagtulong sa nangangailangan, paggalang sa karapatan ng iba, at pagtutulungan at pagiging mabuting mamamayan. Makakalikasan, ito ay tungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan. Paano ito isinasabuhay? Hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan, pagtatanim ng puno at pangangalaga sa likas na yaman, at pag-iwas sa mga gawaing nakakasira sa kalikasan tulad ng iligal na pagputol ng puno at polusyon. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Ang mga simbolo sa larawan, mga taong may watawat ng Pilipinas, ang salitang mabuhay, isang kalesa, at mapa ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at kultura ng Pilipinas. Ano ang kaisipang mabubuo natin? Una, pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa, pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Pangatlo, pagdiriwang ng pambansang identidad at tradisyon. Ipinapakita nito ang pagiging makabayan at ang pagpapahalaga sa ating mga tradisyonal na simbolo bilang bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Pagproseso ng pag-unawa, awit, panuto, ipakinig sa mga mag-aaral at suriin ang mensahe na nakapaloob sa awit at sagutin ang mga gabay na tanong. Ang pamagat ng awit ay Samut-saring Iisa ni Kent Charcos. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang mensahe na nais ipaunawa ng awit sa mga Pilipino? Pangalawa, batay sa awit, ano ang katangian na sumasagisag sa isang Pilipino? At pangatlo, matapos mo mapakinggan ang awit, ano ang iyong naramdaman bilang kabataang Pilipino? Ang mga sagisag at pagkakakilanlan ng Pilipinas ay nagpapakita sa ating kasaysayan, kultura, at pagmamalasakit sa bayan. Narito ang ilan sa mga mahahalagang sagisag ng ating bansa. Una, pambansang sagisag. Watawat ng Pilipinas, sumisimbolo ng kalayaan, kasarinlan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Pambansang awit o lupang hinirang, nagpapahayag ng pagmamahal at pagsunod sa bayan. Pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, kinikilala bilang pinakadakilang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan. Pangalawa, mga pambansang simbolo. Nara, pambansang puno, sumisimbolo sa katatagan at lakas ng Pilipino. Sampaguita, pambansang bulaklak, sagisag ng kapayapaan at kadalisayan. Agila ng Pilipinas, pambansang ibon, nagpapakita ng tapang at taas ng pangarap ng mga Pilipino. Pangatlo, tradisyon at kultura. Barong Tagalog at Barot Saya, tradisyonal na kasuotan ng mga Pilipino. Kalesa, sinaunang sasakyang hila ng kabayo na ginagamit noong panahon ng Espanyol.
Jeepney, kilalang pampasaherong sasakyan sa Pilipinas. Bahay kubo, simbolo ng simpleng pamumuhay sa probinsya. Pang-apat, pagkakakilanlang Pilipino. Bayanihan, pagtutulungan ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Pagmamano, paggalang sa nakatatanda. Harana, dating tradisyon ng panliligaw gamit ang awit. Fiesta, pagsasaya at pagbibigay-pugay sa patron o okasyon sa bawat bayan. Panglima, adobo, isa sa pinakapopular na pagkaing Pilipino. Mangga, pambansang prutas, sagisag ng kasaganahan at matamis na yaman ng agrikultura. Lechon, madalas ihain sa malalaking pagdiriwang. Rice o palay, pambansang pananim, pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ika-anim, pambansang laro. Arnis, sinaunang sining ng pakikipaglaban gamit ang kahoy na arnis. Ika-pito, pambansang wika. Filipino, wikang sumasailalim sa kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ika-walo, pambansang hiyas. Perlas, isang mamahaling hiyas na matatagpuan sa dagat ng Pilipinas. Ika-apat na araw. Paglalapat at pag-uugnay. For today's video, panuto, gamit ang smartphone, ang mga mag-aaral ay gagawa ng maikling vlog tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino na makikita sa loob ng paaralan. Gamitin ang rubric sa ibaba bilang pamantayan sa pagmamarka. Narito ang mga kailangan o pangangailangan. Una, smartphone. Ikalawa, LED TV. Pangatlo, laptop o computer. Narito naman ang mga pamantayan. 4 na puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ay nangangailangan ng ibayong pagsasanay. Pamantayan, kaangkupan, mensahe at focus. Paglalapat at pag-uugnay. Punto por punto. Panuto, maghanda ng isang debate tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Paksa, ano ang sukatan ng pagiging isang bayaning Pilipino? Narito ang ating pamantayan para sa debate. Makabuluhan, malinaw na naipahayag, at nakahihikayat. 4 na puntos ang lubos na mahusay, 1 puntos ang hindi mahusay. Tandaan mo, madaling sagutin ng mga Pilipino kung ano ang pambansang sagisag tulad ng puno, ibon, prutas, laro at kasuotan. Pero maraming nakasanayan ng sagisag ay walang batas na kumikilala sa mga ito bilang opisyal na sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Tandaan mo, kabilang sa mga opisyal na deklaradong pambansang simbolo ay ang bandila, wika, laro, puno, bulaklak, hiyas at ibon. Pero naniniwala ang isang opisyal ng National Historical Commission of the Philippines
o NHCP na mahalaga pa rin ang paniniwala ng mga mamamayan sa mga ito kaya hindi na kailangang ideklarang isang pambansang sagisag. Pagsusulit. Gumuhit ng isang cartoon na maglalarawan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Para ito sa 5 puntos. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!